Krukya. Krukya. So ito yung ilang mga manok natin dito, tsaka ilang mga pabo. Nasaan na yung mama? Krukya. Krukya. Madami na rin yung ating mga manok dito. Napesta tayo ng mga nakaraang breeding natin. Halos ang dami namatay. Itong mga manok na to, nasa 100 halos na yan. Kaso marami nga tayong namatay na manok. At ito na lang yung natira. Pero ngayon naman nangingitlog na uli sila. Kaya makapagparami na ulit tayo. Siguro nasa mga 20 heads sa itong mga manok natin dito. Kasama ito ating mga pabo. Bali yan, hinahanda ni Tuto yung ating shredding machine. Dahil alas 4 na ng hapon. At magkukumpay na ulit tayo. So yan yung ating kinumpay kanina. Itong ipil-ipil. Yan yung ating gigilingin ngayon. At ipapaka natin sa ating mga alaga. Yan. Itong variety ng ipil-ipil na ito ay tinatawag na acid ipil-ipil. Para di siyang ipil-ipil na medyo maliit lang yung pagkadahon niya. Unlike sa ipil-ipil na na malalapad, medyo malalaki yung mga dahon. Ito namang acid ipil-ipil ay medyo maninipis. Maliliit ang pagkadahon niya. Pero yung crude protein content na makukuha natin sa ipil-ipil ay makukuha din natin dito sa acid ipil-ipil. Magkapamilya lang sila nung ipil-ipil na ating karaniwang nakikita. So walang pinagkaiba yon. Yan, ito yung ating gigilingin ngayon at ito yung ating papakain dito sa ating mga alagang bower na kambing. Yan, ito yung ating shredder machine. Almost 1 year na rin to. Mula nung ating na-acquire, nabili. At ngayon ay napapakinabangan pa rin natin. Tinanggal ko lang yung cover dito dahil may inayos tayo. Tas hindi na natin nakita yung tornilyo. Yan, bubayan ito ito. Ngayon ay titingnan natin yung ating mga alaga dito. Kung meron pa silang kumpay. Dahil kapag wala na, maglalagay na tayo ng kumpay sa kanila. So ito meron pa naman. Ayan, dagdagan na natin yan. Yan yung ating bak na si Kengkoy. Yan. Yan, wala nang nakaimbak. Ubus na. Ubus na. Ito na lang natitira kapag itong mga maliliit na to. Mga matitigas na to. Hindi na kasi nila kinakain yan. Tapos ito, meron pa naman siyang konti. Pero tatapon na rin natin yan. Ililipat natin. Doon natin lalagay sa mga tupa dahil kakainin yan. Dahil hindi na kakainin itong ating kabing na ito. Waste na yan para sa kanya. Pero ito, wala na yun. Tatapon na natin yan. Matitigas na yun eh. And ito yung ating paanak ng ating unang bak na si Supremo, yung ating blackhead. Tapos ito naman yung kanyang kapatid na paanak naman itong ating red. Yan. Ang mama nito ay ito. Traditional. Tapos ito naman yung ating painted dappled.
So ito, itatap lang natin yan. Kasi hindi nakakainin yan eh. Nasayang lang yan. Natin dito. Ito lang yung kagandahan kapag meron tayong shredder machine. Kukunti lang yung nasasayang. Unlike ng pag wala tayong shredder machine na yung buong kanumpay natin nilalagay natin sa pakainan nila, maraming nasasayang. Pero ito, halos tipid tayo sa pakain. Yan, wala na. Ito, ililipat na lang natin ito doon sa lagayan ni Kengkoy para ilipat naman natin doon sa kulungan ng mga tupa para may makain sila mamaya pag uwi nila galing pastulan. Diskarte natin sa ating mga alagang native na kambing at saka doon sa ating mga alagang tupa. Naka-ano sila, naka pre-range sila sa hapon, tapos sa umaga ay binibigyan lang natin sila ng kumpay doon sa kanilang pakainan o doon sa kanilang kulungan. O kaya naman, naka-ano lang sila dito, naka pre-range lang sila dito sa loob. Palibot-libot lang sila dyan. May mga dahon-dahon naman, yun yung kanilang kinakain. Pero sa hapon, nilalabas natin sila para kahit papaano ay makapangain pa rin sila ng mga damo. Pero itong ating mga alagang bower dito, lahat yung mga yan, nakakulong lang talaga sila. Naka-confine lang talaga sila. Tapos atin lang silang binibigyan ng pagkain dyan, ng kumpay. Tapos dito natin nilalagay yung ating kinumpay. Ito yung ating giniling na acid ipil-ipil dun sa ating shredder machine. Napakaganda niya, no? Ba, less lang yung sayang. Dahil halos yung mga maliliit na katulad nito, yan, itong mga ganito, yan, kinakain pa rin nila yan. Wag lang talaga yung sobrang tigas tulad nito. Ito, hindi na ito nila kinakain. Sobrang tigas na kasi yan. Kaya walang halos sayang dito sa mga kumpay natin. So yun lang, lipat lang natin ito. Itong tira ni itong ating painted bower. Lipat natin dito kay Kengkoy. Yan. Para hindi masayang. Kasi ito naman, kakainin ito ng ating mga alagang tupa. Kasi wala naman silang pili. Yung mga waste na pagkain ng ating mga kambing, kakainin niya ng ating mga tupa. Kaya halos walang nasasayang dito sa atin. Kumbaga, itong mga waste ng ating mga kambing, ang mga hindi nila na kinakain, ay ano lang, ipapakalan natin doon sa ating mga alagang tupa. Kinakain ng ating bak na si Kengkoy, oh. Busog na itong ating mga alaga dito. Dahil ali yung ating pakain dito sa kanila. Tingnan nyo naman ng katawan nitong ating painted na to. Oh, itong ating red, parang hindi nanganak. Diba? So, ito naman yung ating bak na si Kengkoy. Yan. Kengkoy, baba ka. Yan. Yan. Nataba na siya, nakaka-recover na kahit papaano. So ilipat lang natin yung ating nilagay dito sa pakainan ni Kengkoy. Lalagay natin sa kulungan ng ating mga tupa. Yan. Dati tuwing hapon, nagbibigay pa tayo ng feeds eh. Kaso ang problema nga, kapag naglagay pa tayo ng feeds, may mga chance kasi na nagkakabloat yung ating alaga. Dahil syempre, busog na sila sa maghapon na kumpay. Tapos bibigyan pa natin sila ng feeds. Doble sa kanila yon. Kaya nagkakaroon ng bloated. Ayan o. Ito yung mga waste kanina natin. Na mga tira ng ating mga kambing na bower. Pero kinakain niya ng ating mga tupa. Nanigil lang natin. Kanina puno halos yan. Pero ngayon, konti na lang, oh. Yan. Para mamaya pag pasok nila dito sa kanilang kulungan, meron silang makakain. So nandyan lang yung ating mga tupa, yun, oh. Kumakain dyan sa labas ng bakuran. Ang ating mga manok tatakbuhan sa atin, nakala na lagi ay wala tayong feeds.
Mamaya ay may parating tayong bisita. Meron tayong possible na buyer ng ating mga tupa. Dahil bebenta natin yung ating tupa. Tapos i-reinvest natin para lalo ko kasi mag-alaga ng 45 days. Broiler chicken. Para kahit pa paano meron tayong extra income. So bali ngayon ay magpapakain na tayo. Magbigay na tayo ng kumpay sa ating mga alaga. So marami nagsasabi na masama yung ipil-ipil sa mga kambing. Pero dito sa ating kambingan, halos ito yung palaging nakasanayang kainin ng ating mga alaga. Itong ipil-ipil. Yan, isang takal muna yung bibigyan natin para hindi mabigla. Maraming benefits ang ipil-ipil kasi ang ipil-ipil ang isa sa pinaka halaman na mataas ang crude protein content. Ang crude protein yung nagbibigay, tumutulong, kumbaga yung protina kailangan ng ating mga alagang kambing upang sa ganun ay mabuild yung kanilang muscle, lumaki sila, bumigat. Ganun yung naitutulong ng crude protein. Kaya dapat kapag mag-aalaga tayo ng kambing, dapat nagbibigay tayo ng quality legumes tulad nitong ipil-ipil. May marami iba't ibang klase ng legumes, madre de cacao o yung kakawate, madre de agua, yan, indigofera, itong ipil-ipil, malunggay. So yun yung mga halimbawa ng ligumbre na maganda para sa ating mga alagang kambing. Nagwawala ka na, Kengkoy ah. Ito yung ating bak na si Kengkoy. Nagwawala na. Are. Tingnan nyo. Taas kumain. Yan. Paborito ng ating mga alaga. Yung ipil-ipil. Yan ang ating laging pinapakain dito sa ating mga alaga. At kitang-kita nyo naman yung pagka-shiny nitong balahibo. Itong ating mga alaga dito. Yan yung benefits ng ipil-ipil o ng ligumbre sa ating mga alaga. Nakakaganda siya ng balahibo at the same time ay natural dewormer o natural na pampurga sa mga ruminant tulad ng kambing. Yun yung mga, kumbaga kung libreng purga na, napakaganda pang halaman, nakakapagpataba, nakakapagpalusog sa ating mga alaga. Kumbaga 3-in-1 na halos ang ipil-ipil.